Kapag si Kristo'y tinunda, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, naroon din ang aking lingkod. Para ng ngalan ng Ama, ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi. Mahal ka ni Lord. Ayan. O, ipalakpakan natin ng Panginoon sa tanghaling ito. Sabihin nyo nga po, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa tanghaling ito. Lahat tayo ay pinagpala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Amen? Kapag ang magsasaka ay hindi nagtanim, wala tayong makakaing bigas, wala tayong makakaing mga gulay. Tama po ba? Tama. Kapag ang mga kapulisan o kaya yung mga sundalo ay hindi nagbabantay sa ating bansa, sa ating barangay, sa ating syudad, sa ating bayan, maari tayong mapasok ng mga mapanloob at sirain ang ating kapayapaan. Tama po ba? Ang isang ina ay magsasakripisyo ng 9 na buwan upang nang sa ganon, may isang buhay na mailuwal sa mundong ito. Tama po ba? Ganito ang sinasabing mensahe ng mabuting balita. Kapag ang isang butil ay hindi mahulog at mamatay, hindi ito mamumunga. Dito'y sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagapakinig, hanggat hindi kayo matututong magsakripisyo, hanggat hindi kayo matututong mamatay sa inyong sarili, walang magiging magandang bunga niyan, di lamang sa ating sarili, kundi para din sa iba. Sapagkat siya ang Panginoong Hesus ang pinakamagandang halimbawa ng ating mabuting balita. Kung hindi siya namatay sa krus, wala tayong kaligtasan. Kung hindi siya nagsakripisyo para sa akin at para sa lahat, walang kaligtasan tayong matatamo. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi lang, ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay ganito, hindi lang ito tumutungkol sa pisikal na kamatayan.
Subalit tinuturuan din ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagapakinig, marunong kang mamatay sa iyong sarili. Ano yung kamatayan sa sarili? Ang pagpapakumbaba. Sapagkat napakahirap ang magpakababa. Amen? Amen? Totoo yun. Mahirap magpakababa, napakadaling maging mayabang. Tama po ba? O, kadaling maging mayabang. Ako nagpagawa nito, akin yan, akin. Ito natapos ko. Hindi, nadoon ako. Napakadaling magmayabang. Pero ano ang silbi ng pagmamayabang kung ito naman ay walang katotohanan? Ang pagyayabang ay nakakasira ng relasyon sa kapwa-tao. Sapagkat ang naiaangat ay walang iba kundi ang aking sarili. Subalit kung tatanungin ko ang aking sarili, yang bang mga kagalingan ko ay galing sa sarili ko lamang? Hindi. Yan ay galing sa may kapal. Kaya tama ang sabi ng Panginoong Hesus, matuto kang mamatay sa iyong sarili. Sapagkat ang sino mang marunong mamatay sa kanyang sarili, marunong magpakababa, ay marunong magbigay at marunong maglingkod. Itong sinasabi ng ating unang pagbasa sa sulat ni Apostol, sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya ganito, kung ikaw ay magbibigay, dapat yan ibukal sa iyong puso. Pag ikaw'y nagbibigay, hindi bukal sa iyong uso. Iba yun. Sapagkat para kay San Pablo, itong puso ko ang dapat mangibabaw. Sapagkat kapag yan ay galing sa puso, bukal yan. Kusang loob yan. At kapag yan ay galing sa puso, malinis ang intensyon. At kapag yan ay galing sa puso, may kirot yan. Amen? Kasi alam mo, ang ganda ng sinabi ni Mother Teresa, kapag daw ikaw ay nagbibigay ng iyong sarili, kung ikaw'y nagbibigay ng mga bagay-bagay sa iba, kailangan may kurot yan sa ating mga puso. Sapagkat kapag yan ay walang kurot sa aking puso at sa ating puso, hindi ka nagtunay na nagbibigay. Tama ang sinabi ni San Pablo. Sapagkat sa pagbibigay ng mga bagay-bagay, lalo't higit ng sarili, oo, may kunting kurot yan sa puso. Meron yan. Mararamdaman ko at mararamdaman natin yan. Subalit, yan ay isang tanda na ikaw ay tunay na naghahandog, ikaw ay tunay na nagbibigay. At yan ang pinakita ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang sarili niya. Hindi biro ang mapako sa krus. Amen? Gusto niyo bang mapako sa krus? Uy, tutulog naman kay naulan eh. Masakit kaya yun. Subalit dahil ang Panginoong Hesus ay nagbigay, titiisin niya upang tayo ay maligtas. Yan ang maganda ng tinuturo ng Panginoong Hesus. Kung ang sakripisyo ay may mabuting layunin, magiging maganda ang kalalabasan yan. Subalit kung ang sakripisyo ay gagawin lang sa pansarili, walang magiging magandang bunga ito. At itong makikita natin sa ating santo ngayong araw na ito, si San Lorenzo Diacono. Hindi siya si San Lorenzo Ruiz, iba to. Si San Lorenzo Diacono ay isa sa 7 martir, isa sa mga 7 diakono na umaalalay kay Papa Sixto na ipinagdiwang natin noong August 7. At kabilin-bilina ni Papa San Sixto kay San Lorenzo, Lorenzo, alagaan mo ang mga kayamanan ng simbahan. At ito nga ang ginawa ni San Lorenzo. At nung siya, ang simbahan, ay kinubkob na, ng mga tagapag-usig ng pananampalataya, tinanong nila si Lorenzo, nasaan ang mga kayamanan ng simbahan? Ang akala nila ang ituturo ni San Lorenzo ay yung mga larawan, mga estatwa, mga ginto. Subalit, nung tinanong siya,
ang ipinakita ni San Lorenzo ay yung mga mahihirap, mga dukha. Bakit? Sapagkat sabi ni San Lorenzo Diacono, ito ang tunay na kayamanan ng simbahan. Kaya dahil doon na insulto ang mga taong iyon at siya ay dinakip. No? At anong naging parusa sa kanya? Siya ay inihaw ng buhay. Ginanon siya. No? Inihaw siya doon. Yan ang kanyang parusa. Subalit merong kwento na noong dinaranas ni San Lorenzo Diacono na siya ay isalab sa apoy, no? Siya ay ilitsyon ng buhay, no? Nung ang kanyang kakabilang katawan ay sunog na, sinabi niya doon sa gumagawa noon, luto na ang kabila kong katawan, ibaliktad mo naman ako. Pinapakita dito ni San Lorenzo Diacono na ang kanyang magagawang paglilingkod sa simbahan ay ang pag-aalay ng kanyang buhay para dito. Ang ginawa ni San Lorenzo ay pag-aalay ng buhay para kay Kristo upang nang sa ganon, ang Kristyanismo ay lumago. At tayo ang nakikinabang sa ginawang sakripisyo ni San Lorenzo Diacono. At may matinding hamon yan. Ano yun? Tayo, mapala tayo sa ating bansa sapagkat hindi tayo nagkakaroon ng religious persecution. Pero sa ibang bansa, meron. At nung panahon ni San Lorenzo, meron. Malaya ako't malaya tayo nakakapagpahayag ng pananampalataya. Ang malaking hamon ay ganito, sana yung aking pagpapahayag ng pananampalataya, sana ang ating pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi maging pakitang tao lamang. Na yung pagpapahayag ng pananampalataya ko kay Kristo ay may kaakibat na kamatayan sa aking sarili. Na yung aking paglilingkod sa kapwa ko, ang hindi lumitaw ay ang sarili ko. Bagkus ang umangat ay walang iba kundi si Kristo. At yan din ang matututunan natin sa mahal na Birheng Maria. Tayo ay nasa ika-5 araw ng ating pagnunubinaryo sa mahal na Birhen ng Buena Hora. Tayo ay binibigyan ng magandang larawan ng mahal na ina. Sapagkat nung siya ay sumagot sa anghel na, oo, tatanggapin ko ang pagiging ina ni Jesus, nilunok ng mahal na Birhen ang kanyang kayabangan, no? Ang kanyang ego, at siya'y naging mababang loob sa harapan ng Diyos. Hinayaan niyang magamit ang kanyang sarili ng Diyos para sa kanyang magandang plano. At hindi naging madali ito para sa mahal na ina. Subalit sa sakripisyo ng mahal na ina, niluwal niya ang ating Panginoong Hesus. At makikita natin lalo higit yan nung siya ay nasa paanan ng krus ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya kayang makita ang kanyang anak na naghihirap, kaya siya'y nakiisa. Nakitayo ang mahal na ina sa paanan ng krus. No? Tiniis niya ang lahat. Sinamahan niya ang kanyang anak na si Jesus upang makita ng mundo ang magandang pagliligtas ng Diyos. Hari nawa sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa. Ngayong binagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo Diacono, Martir. Sa ika-5 araw ng ating nobinaryo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Buena Hora at sa ating pamimintuho sa mahal na Poong Jesus Nazareno, lagi nawa tayong tumingin at tumulat kay Jesus, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, handang magsakripisyo, handang mag-alay ng sarili upang ako at tayo ay magkaroon ng buhay para sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito.